May salamin yan. Oo, mahilig yan. Gusto niya yung lalaki may salamin. Kasi yung mga kuya niya sa Dubai may mga salamin. Ayaw pa man kapatid. Ayaw pa ba? Ay, kuya. Dapat meron na para may kuya. Titig siya sa... Titig siya. Kailan ang ano nito dito? Eh, ba yung September? September. September ano? 12. September 14. Oo nga. Sabi ko, dalawang di pa ano eh. Hindi pa sumabay. Ang baby clay. Happy 10th year anniversary, Ate Dayan! Masaya si Daya yung ano na yun, yung nasa ospital siya. Actually, nakalimutan ko na rin yung eksena namin sa ospital. Kahit pabalik-balik ako ng time na yun, ang natatandaan ko lang talaga, yung itong damit na to. Every time na sinusuot ko nga ito, naalala ko si Daya, tapos sinasabi ko kayo, alam mo, sabi ko, oo ma, alam ko na sasabihin mo sa akin. Gusto ko natin Daya. So, happy ako para kay Daya, kasi nakita ko na lumaki siya, paano siya nag-serve kay Lord, and at the same time, mahal niya si Lord. Mikit ating mga bata ay manalangin. Lord God, Lord in Panginoong Diyos na hindi po kami ng mga anak mo. May kasiyahan pa. Alam namin, Panginoon, ang iyong namin sa dayan, masaya at maaaring isa sa mga kumakanta o makawit. Kasama ng mga aming papuli sa iyo. Panginoon, yan po ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ng bawat mga anak mo na tumanggap sa iyong anak na si Jesus ng Panginoon at Panginoon. Tunay na ang buhay niya, isang pagpapala sa kanyang mga magulang, mga kapatid, mga churchmates, Panginoon, mga naging katrabaho niya, sa mga tao na makapaligid sa kanya at pinag-ministeryohan niya, Panginoon. Isa siyang tunay, kaibigan, at may dalang pagpapala para sa lahat. Kaya po narito kami dahil isa po kami, Panginoon, sa share niya ng mga blessings na tunay na tumatak sa aming mga puso. Kaya maraming salamat sa mga magulang, sa mga kapatid na nandito, mga ninang, mga kamag-anak, kaibigan, Panginoon, na tunay makinisaya po kami, hindi po ito ang oras ng kalungkutan. Maaaring may luha because of the joy that comes from you. Kaya Panginoon, ikaw ang makapurihan sa oras ito, at maging biyaya din po kami sa bawat isa. Pagka tinataas po natin ang iyong tamang pangalan sa pangalan ni Jesus. Ano nga ba yung favorite song ni Dayan? Mga panalangin. Panalangin. O, sige. Ano na yung kanta na yun? Sino yung Papa. Papa. Kasi wag tayo ng video. Ito muna ate. Yan. Thank you.
Father's eyes. Oh, kantayin natin. Sige, ang ganda. So, ang ganda, no? Hindi yung father's eye. Ayan, si Lord. Diba? So, when... Yan sa akin na sa St. Luke, sabi niya, makakantahin namin to ni Tita. Sinang tita? Tita Netnet, sabi. Oh. Pero the goodness of the Lord is still there. Nakikita natin yung goodness ng Panginoon. After 10 years, kung paano binless ni Lord yung family ni Papa Dick at saka ni Mama Harriet. Ayan, so sobra yung goodness ng Panginoon kahit ang daming challenges sa buhay. Siyempre, of course, namimiss natin si Dayan. Pero mas masaya nga siya kaysa sa atin. Sa totoo lang, baka masabi pa nga niya kawawa naman yung mga nasa limparan. Parang so ang dami yung problema. Pero siya kanta lang siya ng kanta ngayon kay Lord. So wino-worship lang niya si Lord. So si Kuya Boyet at si Kuya Chiro, mga kuya ko talaga yan. Since bata pa kami ni Harriet, talaga na kami. Pero gumwapo niyo pa rin in fairness. Ano yun? Mga kuya ko kayo, si Kuya Boyet muna ang magsasalita. So ano yung mga memories niya kay Dayan, and at the same time, ano yung naging impact niya sa Bob? Wala lang ako. Yung mga naalala ko lang na yan, yung kakanta lang yun eh. Kasi ganda ng boses niya. Yun yung ina-idol ko siya. Ina-idol ko siya sa pagkanta. Sa gayahin mo. Narinig niya minsan yung kanta ko doon, yung kanta ko doon sa Bataan. Sabi sa akin, si Uncle Boy, concert king ka. Thank you. Ayun, yung mga ano niya, nasa ospital na siya doon. Yung hagyan, bago ako mo, yung tapos sila doon. Dadala ako ng mga parahan. Yun yung mga naalala ko. Umiyak talaga ako doon. Yung Hindi natanda ko nung kabataan ko. Oo. May video pa ako nun, kasi magmula ko. Tayo na tulad ko nun. Nung nasa set ko, ang ganda na sa akin. Ganyan, nagkaiba ko na siya ng alaala. Tinitignan niya nga ako, pinulong ko eh. Akala niya artista. Tapos nung inabutan namin siya, nandito na siya sa pagpunta ko doon. PTI ko. Nandito na siya nagbigay siya. Nakita, nasabihin siya yata rin. Yan ang bigay.
siya. Sige, naka-video. Ay, naka-tape. Di ba? Kung hindi na tayo. Sabi ko naman maganda tayo. Bata. Napakasarap niyang pakinggan yung boses habang nagpa-practice sila ni Kuya Ten. Pag sinabi niya, ni Dayan, dito, ano tayo practice tayo. Kaya magpa-practice siya sa church. Kahit anong oras, pag ginusto ni Dayan, magtutog-tugan talaga sila magtito. Kaya, salamat sa Panginoon. Dahil, nandiyan na siya, hindi na natin siya kasama sa paghihirap ngayon. Kaya, After ko pong mabautismuhan, parang naglaylo ako. Tapos parang hindi siya pumayag na mawala ako sa church. Yun, gumawa siya ng paraan para makabalik ako. Ngayon, lahat kami nag-I love you sa kanya. Tuwa ko na rin ang sarili ko kasi wala rin kakalma kay Joey. Sinusuntok niya yung padre yung sahig. Yun, tapos nakalma ko naman yung talaga yung sarili ko. Although gusto ko kayong part na yun kasi sobrang bonding din kami ni Ate. Lalo na ng high school days. Sa church, siyempre sabay kami sa youth. Tapos yung mga moments na nagtutulog siya sa bahay, nag-share siya ng mga nangyayari sa school, sa love life niya. Yun. So yun po yung gusto kong i-keep. Tsaka yung mukha niya nung wala siyang sakit. Tandaan ko, yung sweetness niya. At yung, kung paano siya sige po, tita, okay po, tita, may wedding tayo ha. Nakanda ka, okay po. Ang maganda, prepare ka na ba? Opo. Talagang always ready siya na mag-assist. Kahit na doon na mismo sa reception area, talagang syempre Hindi siya kumanta. in-extend niya Sa pa yung Aberdeen. kanyang Binakanta niya sa service Aberdeen. pa. Talagang ano pong pwede ko pang Ayan. magawa, parang gano'n. So, isa yun sa magandang character ng isang Kristiyano. At meron siya yung i-mention din ng mission work. So, may, habang nagkikwento siya, yung napipicture out ko, yung area ng bababa siya ng iglesia, tapos sasakay siya papasok. Napaka-sipag sa gawain sa Panginoon. Best moment na ginagawa. Lalo na pag dito pumalit sa bahay, minsan hindi ko tutulong. Overnight kami, kwentuhan lang. Dahil sa live niya, live ko. So kami nagkan, ito kami kakasundo. Kasi si pangalawa siya sa panganay. Pamangkin, sa pamangkin. Hindi naman may pwedeng mag-share ni Rui. Ako ang lalaki. Madalas kami mag-away. Pamangkin ko. Pero sila yung isa sa mga naging close na pamangkin ko. Yun. Yung mga talagang moment namin lagi about music talaga. Kasi alam niyo naman po yung kalidad ng boses talaga dito yan. Iba yung quality niya. Iba yung pagdating sa present worship. Hindi, nakakatag po siya ng pito niya ng guwapo. So yun, nag-meeting kami dalawa dun sa bilang musician service. And yun, naging mentor nga ako sa youth. Ako yung naging leader dun sa group namin kasi nahati sa 4 groups yung youth dati. Sobrang dami. So ako yung nagdating sa kanila. Dito ako sa part ng Dama, kasama ko sila Dayan, sa Everyday, si Princess, si Jomen, kasama ko sila Habi. Tatapatan ng group yata. Tulungan kami. Pag may mga contest sa church, ito kami po practice, kasi ako dito. Ano na yung mga pinagagawa namin. Afternoon, kape, kainan, tawanan. Then, one time pa nga, sa church kami natulog. Kwentuhan lang kami, kami na Jomen, si Dayan, apat na kami. Kwentuhan namin, nabot kami ng alas 3 ng madaling araw, wala kami na tao. Kasi, marami kami natulog. So, hindi nakakamiss talaga sa buhay. Naoperahan ako sa sinusitis. Si Dayan din yung kasama ko sa
Almost 2 weeks yan. 2 weeks yata yun. Hindi yan kasi pinipin yung kasama ko dun sa sa kwarto. So tatlo kami, lagi kami nag-kwentuhan. Kaya yung dalawa, na-alert. So ano? Picture pa ano eh. Tapos nakahiga ako tapos yung Dalawa kayo. Dalawa pa kayo ni Joey. Tapos sa Mission Point sa Pamarig. Mission Point kami tapos sa San Vicente. Nakasama ko dito. Medyo hindi ganun katagal. Pero si Dayan talaga yung nag-mainstay sa mission worker sa San Vicente tapos sa Pamarig. So, yun yung mga naging memories ko kay Nico. Ito yung mga sorry. Hello. Ako, yung matandaan mo yung pang meron akong song na ginawa before sa kanya yun, sa notebook niya. Kasi talaga sa kanya yung kopya, sabi niya, ito, hawakan ko to. Kasi hindi ko alam kung saan yun yung nilagay. Present namin yun sa special numbers of it. Pero ganito na yun. One time, big time lang. Hindi, saya ako na naging. Sayang yung ano. So, siyempre, sa wife ng family namin. Naging para sa amin, ako, personally. Bigla ko nagising. Bago lang siya. Hindi siya nagwala na ano. Sumisigaw siya. Sabi niya, tayong mga may sakit! Sabi niya, gano'n. Gano'n talaga siya. Gabela. Oo, gano'n siya. Tayo may mga sakit. Patagal tayo ng Panginoon. Sabi niya, sabi niya, gano'n. Nagising ako parang may kaawin siya. Umiyak, kumanta siya. Yung panalangin. Kumanta niya. Ang lakas! Kasi sabi niya, nakatabi na kay Princess Ata. Sabi, di mo ang kulit to, kinamukha niya. Kasi meron doon katabi na meron din siyang nararamdaman. Pero babae siya, pero parang lalaki yung sound niya na parang wala sila. Pero may ano, Akil Tuto, lasing ka na naman ha, sabi niya. Kasi ito, uwi ka din, hanap ka na ni Tita Ben. Sabi niya. Ako naman, parang sinasakyan ko siya. Lasing niya. Kanta kami. Wala siyang memory nun, pero nakanta niya yung mga yan. Yung Mother's Eyes, favorite mo talaga yan. So, nakanta sila ni Papa niya. Yung ito kapag naririnig niya yung kanta nila ni Becky, isang araw niya, tulog siya. Narinig niya kasi yun, kung maglalaki yan. Tapos yun, hanggang sa... Si Ate Dayan. Si Ate Dayan po syempre kami po yung magkasunod eh. So, siguro hindi naman mawawala yung lagi kami din may tampuhan. Ang pinakos namin ng tampuhan yung damit niya. Kasi ano eh, magka-size kami. So, kapag gusto niya yung damit niya, lalaban niya na yun kasi gagamitin niya kinabukasan. Eh, mas maaga yung pasok ko. Ganda niya na. Susuotin ko tapos pagkagising niya, hahanapin niya na. Pamilya. Parang pamilya namin niya. Kaya ano, suot mo yung damit ko kaya. So yun yung hindi ko makakalimutan sa atin. Kasi kasi yung everyday namin, sa isang week siguro, sa 7 days, mga 10 days kami nag-aano ng damit. 10 times na yun. So sa isang week ko. So nakakatuwa lang balikan kasi 10 years na wala si ate pero first pa sa memory ko na yung ate ko ganito. Ayun, masaya kasi yung matagal ng ate. Ay, ko na nga ako. Ang na-miss ko yun kasi ngayon ako na yung ate. Kapag may problema ako, agad. Pero nakakamiss na Nung 8 dumating. kapag may problema ako dati. Kasi tabi kami ng ate sa tulog.
So, ay, nagsasagot na kami sa umaga. Pagkagabi, nagkakatuan pa rin. Minsan, inabot kami ng alas 4. Sasabihin, I love you, meron pala akong pasok ng alas 7. Hindi pa tayo. Kasi hanggang alas 4 nagkakatuan pa kami ng mga ganap namin pareho sa buhay. So, pag napaplana ako, sasabihin ko sa kanya sa school, minsan hindi alam nila mama na ganito, ganyan. Tapos, sige, ako mapunta dun sa sa school, ganyan. So, nakakamiss yung gano'n, may tatagpuan ka. Ayun. Pero in all, yung buhay ni ate, pinamit na doon. Para sa ating lahat. Doon napaka-small time. Pero nagamit ni Lord. Yun yung gusto kong ma-share. Kasi sinabi niya, nasa hospital na siya. Sabi niya sa amin. Nandun ako nang sinabi niya, nakausap niya daw si Lisa. Sabi daw si Lisa sa kanya, magaling na siya. And true naman, magaling na siya ngayon. And she's serving him ngayon. So, ayun. I'm happy for her na 10 years na siyang masaya dun sa lahat. Ayun lang. Galing naman.